So, magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay mag-alas 10, no? Alas 10 sa is. So, ngayon po ang ating pag-uusapan ay yung aking sinampa na tinatawag na motion for reconsideration sa Commission on Elections. So, ang aking sinampa ro na motion for reconsideration ay para po sa aking hangad na mabaliktad ng COMELEC ang kanilang desisyon ng kanilang first division na tanggalin ang pangalan ko sa opisyal na listahan ng tumatakbong pagkasenador para para sa 2025 election. So dandahanin ko lang, klaruhin ko para maunawaan niyo kung paano. Ang akin pong sinampa na motion for reconsideration ay may 50 pages. 50 pages. Ito po yung title niya, no? Motion for Reconsideration. So 50 pages po ito. So kung paano ko inargumento, siyempre ginamit ko, wala akong tulugan kagabi hanggang kanina umaga, natapos ko alas 9 ko ng umaga sinampa. Bago po ako pumunta sa hanap buhay. At hindi nga ako nakadalo, pasensya na sa kanilang grupo ng mga taga Christian group, no? Christian group ng Kwan. Nagkipag-reach out lang ako sa sila, humingi po ako ng paumanhin sa inyo at hindi ako nakadalo, no? Inanyahan nila ako para magsalita sa kanilang affair, sa kanilang programa. Pero hindi pa ako nakadalo kanina dahil may hinahabol naman ako na trabaho na dapat pagkakitaan. So nag-beg off ako. Sabi ko ay kung pwede sa susunod na lang ako na linggo. So ngayon, pumayag naman sila at sinabi nila na sa sunod na Tuesday. O sige, pinangako ko na po, ibibigay ko na po sa CCL Capital Christian Leadership Breakfast Forum ang aking oras, no, sa Tuesday. At dito po ilalatag ko kung sino ako, ano ang aking pagkatao, ano ang aking nakaraan, ano ang aking gagawin kung ako'y mahalal sa Senado, ano ang aking gagawin para sa kampanya, para sa pagnanasa na dapat mananalo tayo. So bago yan, ito naman pala, binabanggit ko, humingi lang ng panhin. At saka bago yan, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga graduate ng Mindanao State University, saang campus man kayo, kay pare-parete mga alumni ng MSU, at ako ay MSU Marawi graduate, at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga karamihan na mga Maranao, mga Maguindanao na mga MSU ones, mapia magabi sa inyo langon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tuhan tano isabu. Basi kita no langon magari-ari. Ayan. Ibig sabihin, tayo ay ang Diyos natin ay iisa lang. So hindi ba magkakapatid tayo? Yan po ang ibig sabihin niya. So sa ano naman, sa kay Ernesto Lagramada, hindi po kita makalimutan kasi ikaw isang pinakamalaking tulong na nagbigay sa pag-ospital ng aking nanay na namatay nga noong June 21. Sa lahat man dyan sa Amerika na sumutumatawag sa akin, sila ni si Kaka Tapado, marami sila. Tapos sa Espanya, marami din sila. At buenas noches, mi amigos, amigas, caballeros y damas in Espanya. Sa Europe ng mga Pilipino na alam ko marami nakikinig diyan, lalo na kay Mampe, no? Sa Austria. Sa naman sa UK, alam ko marami, sa Germany, marami nakikinig sa akin. Si Miss Critchfield, no? Sa Italy. So, buongiorno. Marami nakikinig sa akin diyan. Sa
Sa Cotabato City, Cotabato Region, Madakal, so mga listeners sa akan. Marakol mga listeners sa akan. Sa mga Kapampangan, dakal pong salamat, no? Mapi Abingi. Sa mga Ilocano na mga kabsat ko, na imbag rabim, kana kayo amin. Tapos sa mga Pangasinense, Masantos Yalabi, si kayo amin. Tapos sa mga sa mga taga Mountain Province, no? Mapting, gabi sa inyo. Tapos sa mga Tausog, Marayaw Dum. Sa mga Surigao nun, Maradyaw nga duyom sa inyong hurot. Sa mga Karawaray-waray, maupay nga gabi sa inyo dyan sa Biliran, sa Samar, Aglete. Sa mga Cebuano, sa Cebu, sa Negros Oriental, sa Siquijor, sa Camiguin, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga taga Bohol, mga Boholano, sa mga pariente sa akong asawa, nga taga Bohol sab, maadyong gabi sa inyo. Okay. Kung mga Boholano, sabi na, ninja ra mo patay ninjo. Yan mga joke ng mga Boholano. Ang one of the greatest men ng London, ng Bohol, ay walang iba kundi si Carlos P. Garcia, President Carlos P. Garcia, na taga Talibon, Bohol. Ang aking asawa naman ay taga Binonido, Bohol, katabi lamang na Talibon. So anyway, let us go to the topic. Ang topic po natin sa ngayon ay yung sinampa ko na tinatawag na motion for reconsideration sa Commission on Elections in Bank. At ang laman nito talakay natin para maintindihan ninyo. Tagalogin ko po. So Maya Pabingi, Mampayra Lucas. Di kaya Buenas noches in Zamboanga, kay Mampayra Lucas. Tapos kay Ami Gibana, no? Magandang gabi sa inyo lahat. So anyway, ang matanda ninyo, nagsampa po ako ng kandidatura noong October 8. Bakit October 8? Kasi po, October 4 hanggang October 7, nasa Hong Kong at Macau ako. So pumunta ako doon at may ginawa akong isang bagay na pangkabuhayan para sa sarili ko, para mabuhay naman ako. So, natuwa nga ako doon, naalala ko, maraming hindi akong kahit hindi ako nag-anunsyo, maraming mga taga Hong Kong na mga OFW nakipagkita sa akin. At na masarap ang pagkain lang doon sa mga street foods nila. Sa kalsada na, nakalimutan ko pangalan nun. So, Haipong District tayo, masarap ang mga pagkain doon, mura pa. So, ngayon, pumunta rin ako ng Macau. So, naalala ko dyan sa Macau, marami ako naging kaibigan dyan, mga kinainan ko ng mga masasarap na restaurant dyan, no? Mga Pilipina, ang mga karamihan na mga sabihin natin, mga servidora. So, mga nakilala ko doon, mga taga Cebu, mga Ilongga, yun nakilala ko doon. At nakilala ko rin, may mga taga Bohol din, na mga tour guide. Nakalimutan ang pangalan ng tour guide ko. Maraming salamat sa iyo. Ha? At ang Macau po ay isang lugar na kung saan pag makapunta ka, ang pinakamagandang tanawin dyan pag sa gabi. So pag pumunta kayo sa Macau, ang ina-advisean ko kayo, pumunta kayo sa gabi. Tapos pag pumunta kayo sa gabi, dyan mo makikita ang lahat ng building ay kapareho, halos lahat ng building na magaganda na makikita mo sa Las Vegas, Nevada, ay makikita mo rin sa Macau. Kasi ang ginawa nila sa Macau, kopyang-kopya lahat ng building makikita mo sa Las Vegas ay nakikita mo na sa Macau. So, napakaganda. So, ang foreigners doon, imagine mo pagpunta ka sa Divisoria na parang hindi makahulugan ng karayom ang sa dami ng tao. Ganun po karami ang mga turista doon sa Macau pagkagabi. Tapos, ang flight ko, pumunta doon, Hong Kong muna ako. Tapos, sumakay lang naman ako ng bus papuntang Macau. Bus na lang po ngayon, pwede na. Hindi na kailangan. Pero kung gusto mo sumakay ng ferry, pwede rin para makita mong dagat. Pero sa ngayon, bus na lang papunta ron.
At pwede rin sasakay ka sa MTR, yung metro train nila. At bababa ka doon sa Sunny Bay na station. At doon sa Sunny Bay station, sasakay ka ng bus. Bayad ka lang ng 6 Hong Kong dollars. So 6 Hong Kong dollars, so 6 times 7 pesos ang 1 Hong Kong dollar. That is, 6 times 6 times 42 pesos. So 42 kung sa peso ang bayad mo sa bus. Galing sa Sunny Bay na terminal, dadalhin ka sa boundary ng Hong Kong at saka Macau. So pagkababa mo dun sa bus na yon, bababa kayo, ilabas mo yung passport mo, tapos ilagay mo automatic na, gagano na. Pagtapos doon, labas ka na naman, sakay ka naman, libre lang po ang mga bus papuntang Macau, galing po sa boundary ng Macau at saka Hong Kong. So ginagawa nilang libre yon para dumami ang pumupunta ng mga turista sa Macau. So nakarating na ako sa Macau, dadaan ka doon, papasok ang iyong passport. So may sumalubong sa akin na tour guide. So nagbayad ako sa tour guide services. Ang ganda ng iba talaga pag may tour guide ka. Kahit yung medyo mahal, makatulong ka rin sa kapwa mo Pilipino na tour guide. At least tumbok mo lahat ng pupuntahan, hindi ka na magtatanong-tanong, hindi ka na malilito, kaya ganoon ang ginawa ko. So anyway, go to our topic daw. Ang topic po natin ngayon, ibig sabihin, nagkwento lang ako doon kasi kinabukasan, sumakay ko ng Cathay Pacific at alis kinabukasan ng October 7. So October 8, nagsampa ako ng aking kandidatura sa COMELEC. Pagkatapos noon, nagsampa kandidatura ay pinatalumpati ka ako. Gaya ng iba, kasabayan ko nagsampa yung abogado ni Kibuloy, si Attorney Mark Tolentino. Akala ko si Attorney Mark Tolentino ang nagsampa ng kandidatura. So kinumusta ko siya. Sabi ko, Panyero, magandang hapon. Yung pala, nagsampa siya ng Certificate of Candidacy kay Kibuloy pala yun. So, nagsampa siya ng kandidatura ni Kibuloy. So, that time, ang ginamit niya WPP, Workers and Peasants Party. So, ito pala, yung Workers and Peasant Party ay nahati sa dalawa. Yung isang grupo ay pinangunahan ng aking schoolmate sa Mindanao State University na si Attorney Sani Mutula. Yung kabilang wing, grupo ng Workers and Peasants Party ay pinangunuhan ni Attorney Mark Tolentino. So nevertheless, nakita mo tumakbo si Kibuloy. Despite the fact na napakarami niyang kasong sex trafficking, napakarami niyang kaso na sexual assault. Lahat niya, kumbaga, kulang na lang tawagin siya manyak. So may mga kaso din siya ang trafficking kasi niya yung inaapi niya mga tao na inuutusan na mamalimos. So tapos meron din siyang kinatalo o sexually abused na mga babae. 17 years old, kasama na si Amanda, alias Amanda, na ang pangalan niyang buo ay si Blenda Sanchez Portugal. Total, matanda na siya. Pwede na natin banggitin at nabanggit na rin ang pangalan niya. So, napakagandang babae ni Blenda Sanchez Portugal. So, kinuwento niya na 17 years old pa lang siya nung hinalay siya ni Kibuloy. So, marami pang ibang mga kwento na hinalay ni Kibuloy. Sa Amerika, ganun din. So, ang iba, hindi pa naglabas, pero marami pang lalabas. Okay. So, nagkasunod gabi, siyang una nagsalita. Pero ang sinabi na lang niya ay kung ano ang pakay ni Kibuloy na ipaglaban daw niya yung kalayaan ng kahit sinong simbahan. So, ngayon, at ipaglaban daw din niya yung huli, yung labanan niyang korupsyon. So, pero hindi na siya nagpatanong. So, pagtapos niya, nagsalita rin ako. So, dahil sabi ko, lumalaban siya para sa relihiyon, sabi ko naman, kami po sa Bunyog Pagkakaisa ay lumalaban din sa kalayaan, buong kalayaan ng lahat ng mga relihiyon. Pero hindi kasama ang sexual assault. Hinabi ko lang gano'n. So, ngayon, pag sabi ko naman, ang una kong plataforma doon, ang aming hinihiling na paulit-ulit na lang yung mga kumandidato na binuboto, wala namang nangyayari. So kami naman mga bago papalit. Yun sinabi ko. Next is, sinabi ko rin doon na sa grupong Bunyog Pagkakaisa ay aming pangarap na buuin
ang mga tao na siyang maghuhusga na sa lahat ng may kasong korupsyon at para matulungan ng ombudsman at sa loob lamang ng isang taon maubos na mga korap sa Pilipinas. So, pag may batas, uutos ang batas kung sino ngayon ang mga magdidesisyon sa lahat ng kaso ng korupsyon. Halimbawa, isampa kay gobernador, so yung mga tao sa probinsya mismo ang magbuto-buto at titingin sa ebidensya, maghimay-himay kung talagang guilty na kagad si gobernador o si mayor o si congressman o kung sino mang opisyal dyan sa kanilang probinsya o lungsod. Sunod, pinanukala ko rin doon na ang mga ating mga judgment, mga korte ay dapat tao na rin ang magsasabi kung sino ang guilty o hindi. Papalitan na ang judge. So susundin po natin ang jury system sa United States of America. Katapusan, sabi ko, ipaglaban namin na mabuo ang batas ng political dynasty na pwede sa pamamaraan ng paggagawa ng batas o di kaya sa pamamaraan ng pagpipilit sa Supreme Court na kilalanin na ang political dynasty na isa ng epektibong batas ng ating konstitusyon. Kasi ang binasihan ko, sinabi ko doon sa pagsampa ko ng aking Certificate of Candidacy ay yung katotohanan na meron ng Bangsa Moro Electoral Code. Diyan sa Bangsa Moro Electoral Code sa Article 3, no, Section 9, Paragraph D, nagsasabi na bawal tumakbo sa kahit anong pwesto ang sinumang magkakapatid o sinuman magkarelasyon in second degree by consanguinity and affinity. So, paggawa na ganun, ibig sabihin, political dynasty, binabawalan na nila. So, susundin natin yun. Gagawin ko yun. Total, may pera naman siguro. Yung iba, kung sinong gustong tumulong sa akin kasi bawat tao, halimbawa, sampahan ko si Erwin Tulfo sa si Ben Tulfo, ay nagsampa po ako sa kanila, pati si Pia Cayetano, si Binay, Abby Binay, si Camille Villar, pero wala po akong binayad na filing fee. So, ibig sabihin nun ay madidismiss lamang ang kasong sinampa ko. So, anyway, pwede kong isampa uli, pero sa pangalan na ngayon na disqualification. At kailangan ko siguro ditong pondo ng 1 million para siyempre kada isa kasing tao sampahan ko ng disqualification, babayad ako sa COMELEC ng 10,100. Hindi pa natin kinikwenta dyan yung mga papel na gagawin kung maraming kopya. Siyempre, ang tagagawa, sakripisyuhan ko na lang. Pero yung papel na paggawa ay kailangan ay may sasagot. Kasi sa papel pa lang, mamulubi ka na. Siguro, hindi bababa sa mahigit isang rim ang kailanganing papel. Tapos, kailanganin ko pa rin ang toner ng computer, toner ng printer. Ayaw kong gumamit ng printer na tubig o na liquid kasi madaling pagbabuhusan ng tubig mawawala. So, ganun po ang gagawin ko. So, anyway, punta tayo sa nuisance. Now, salita na ako doon, na pinasalita, sabi ko, sumunod ako kay Tibuloy. Sabi ko, kami naman, ganun. Tapos nagsabi yung taga-COMELEC, sino bang gusto magtatanong? So, may nagtanong sa akin, una, kung hindi ko magkamali, mga taga-ABS-CBN, sabi niya, hindi ba ikaw disbarred? Anong gagawin mo sa tungkol dyan? Sabi ko, opo, disbarred po ako. Kumbaga, siyempre, tapat tayo sa katotohanan. So, sinabi ko na ng katotohanan na ako ay disbarred. Pero sabi ko, may qualification ako na tinatawag ko yun na isang medalya ko o ng kagalingan, yung pagka-disbar ko. Ito naman ay sa katotohanan na ako'y lumaban sa katiwalian at ito ang aking napala. So, ibig sabihin, lumaban ako para sa bansa at ito na kinapala, kaya pwede kong tawagin ito na Medal of Valor. Next, nagtanong yung isa namang reporter, taga Philippine Star. Sabi niya, anong gagawin, mag-apila ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, may isang kaso na later on, ang title ng kaso ay Housing versus People, na kung saan ay hindi niya naman sabi na nanalo ako at pinababa ng Supreme Court mula sa 15 years hanggang 1 taon na lamang ang period o panahon na pwedeng magsampa ng kasong cyber libel. So sabi niya, sabi mo matulungan si Maria Reza. So sabi ko, tapos tinanong niya ko,
kung mag-apila ka, sabi ko, oo. Tapos ano, pero sabi ko, pag umapila ako, pero pag kinakailangan po, ay pupunta po ako sa United Nations Commission on Human Rights. So ngayon naman, kay Mariresa, sabi ko, tinanong ako kung ikaw ba ipinaglalaban mo ang pagtanggal ng libel mula na magiging krimen. Sabi ko, oo, kasi mula pa noon na ako'y consultant lawyer ng National Press Club, ay pinaglalaban na namin na tanggalin na sa libro ng mga krimen ang libel. Kasi naniniwala ko na ang mas marami na nasintensyahan sa libel ay mga midyaman. At dahil midyaman, ibig sabihin, itong kasong ito ay kaakibat na ito sa trabaho ng midyaman. Okay? So, iyan na po ang sinabi ko. So, kung kaakibat, so nais ko na tanggalin na lang ang parusang kulong, hindi na natin gagawin na krimen, sapagkat ang isa sa pinakamabisa na panlaban sa korupsyon ay yung gawin mong malayang-malaya, totoong malaya, ang kalayaan ng pamamahayag, kalayaan ng paglilimbag, at lahat-lahat na. Okay? So, ganun sinabi ko. Akalain mo, pag tapos na nakatanggap ako ng petition, Attorney Vincent Arroyo, nakatanggap po ako ng petition na sinampa ng, sabi nila, motu proprio. Pero ang nagsampa ay Law Department ng COMELEC. So, pag ibig sabihin, pag motu proprio po, ibig sabihin, kusang loob na sinampa ng COMELEC laban sa akin. Ang problema dito sa sitwasyon, kung COMELEC ang nagsasampa, COMELEC din magdesisyon, anong klase? Kayo umakusa, kayo rin ang maghusga. So, yan ang sitwasyon. So, ang ginawa nila, para hindi daw disimulado, ginawa nila na ang Law Department nila ang nagsampa para sa COMELEC. So, kung ganun man, at Law Department nagsampa para sa COMELEC, ang ginamit nila dahilan, sabi dahil disbarred ako, at kung disbarred ako, ay magdudulot lamang ako sa pagkakainsulto, babastusin ko lamang ang proseso ng eleksyon. So tawag dyan, I will just put the electoral process in mockery and disrepute. So yun sinasabi nila. Tanangin ko si Attorney Vincent Arroyo, paano ba naman natin masasabi na bilang disbarred ka ay parang binibigyan mo ng masamang pangalan ang proseso ng eleksyon kung ikaw ay tumatakbo pagka senador. Hindi ko lubos maisip. So, kumbaga, Attorney Vincent Arroyo, sa argumento sa aking motion for reconsideration na sinampa kanina, they failed to produce evidence to prove that there is that causal connection or logical connection between one who is disbarred and that disbarred person having filed his certificate of candidacy for senator. So kung disbarred ka, anong koneksyon sa pagsampa mo ng kandidatura para speedy mo sabihin na yung pagsampa mo ng kandidatura ay ikaw magbibigay ng masamang pangalan sa proseso ng eleksyon? Yan ang tanong. Which is, ang hinahanap mo sa kanila ay hindi naman sila nagbigay ng ebidensya at hindi sila nagpaliwanag. Basta diretso lang sinabi ng mga panyero dyan sa Law Department na ganun daw kasi disbarred ako ay talagang magbibigay lamang ako ng masamang pangalan sa proseso ng eleksyon. Pero pag tinignan mo ang kanilang argumento, sinabi nila na yung Senado ay sagrado na pwesto. Sagrado ito sapagkat ito po yung opisinang ito, dito po nagagaling kuno ang magiging presidente ng Pilipinas. Mukhang nagkamali ata sila, naging presidente si Digong, hindi naman naging senador. So anyway, yan ang argumento nila. So ngayon, nagsampa ako sumagot kasi ako, nagsampa ako ng answer com memorandum. Sa answer com memorandum na sinampa ko, nilatag ko ron yung sinabi ko na walang connection. That is number 1. Number 2, sinabi ko yung mga technical aspects na wala kayong pinakita na resolution, nabasa ko na lahat ng resolution ng COMELEC, wala kayong pinalabas na resolution na nagbibigay kapangyarihan sa Law Department na siyang pwedeng magsampa ng petition na
to declare me as nuisance candidate. Yan ang una ko na technical aspect. Number 2 ay wala naman sa definition ng Section 69 ng Omnibus Election Code, hindi nakalagay na ang disbarment ay isa sa dahilan para gawin mong nuisance ng tao. So, yan, kasunod. Tapos, sinabi ko, kapag pinatupad ninyo itong Section 69, ang nangyari dito po ay nilabag ninyo ang karapatan ko sa Equal Protection Clause. Ano pong ibig sabihin ng Equal Protection Clause sa ilalim ng Constitution? Ang ibig lamang sabihin po diyan ay kagaya ng sinabi ni Mayor Lim, yung nasirang Mayor Lim. Sabi niya, the law must apply to all, otherwise none at all. So, okay, bakit ko sinabi naman ganun? Okay, ako disbarred. Sinampahan niyo ako ng kaso na tatanggalin at dideklara na nuisance. Ang tawag pala doon, hindi nuisance, British pronouncement, nuisance. So, tinawag niyo ako ng nuisance. Pero kung American pronouncement, nuisance. So, ngayon, tinawag niyo ako na nuisance sapagkat ako'y disbarred. Pero bakit ang iba naman na sentensya naman, kagaya ni Erwin Tolfo, na sentensyahan ng 4 counts ng libel at affirm pa ng Supreme Court. Bakit hindi niyo na sinampahan ng petition to declare him as nuisance? Na kung argumento niyo sa pagiging na tanggal, na disbar, ang argumento niyo, dahil na disbar ako, I am a lawbreaker. And as a lawbreaker, I would just bring bad name to the Senate. So, kung ganun ako pala na lawbreaker dahil na-disbarred lamang ako, paano naman yung nasintensya sa libel? Di ba nanigaw na sentensya sa libel dahil mahilig mag-criticize na fake news naman ang bitbit. Okay, ano ba nangyari kay Tolpo nito? Ba't nasintensya siya ng 4 na libel? Binira niya kasi si Attorney Carlos Dingso na isang corrupt na customs official. At ito po ay yumaman na. So, extortionist sa mga truck na pumapasok, humahakot na mga imports, ay kumukuha pa siya ng pera. Kung hindi, pipila ka, hindi ka makakakuha ng tracking. Ganon po ang mga akusasyon niya. Lumalabas na hindi pala ito na monitor, hindi pala ito personal na kinalap ni Erwin Tolpo kung totoo man yun o hindi. Kaya nasentensyahan siya. So, kayo, ibig sabihin, sinungaling na tao si Erwin Tolpo. So, kung sinungaling siya, bakit hindi nyo sa sinampahan ng kasong nuisance? Ako sinampahan nyo. Next, bakit si Kibuloy hindi nyo sinampahan ng kasong nuisance at magdudulot lamang siya ng katawa-tawa, gawin niya katawa-tawa ang Senado? Kasi bakit? Larabas po na isang manyak, isang rapist, isang trafficker, pinayagan at tumakbo pagka-senador, di nasira ang electoral process ng senador. Yan pala, ang election pala tumatanggap ng mga kriminal. Ganun po ang implikasyon niyan. Pero bakit ako lang ang kinasuhan nyo? Hindi nyo kinasuhan si Kibuloy. Next, deklarado naman si Jacket, si Willie Villame, na jacket lamang ang dali niya sa Senado. Dineklara niya na wala siyang plataforma. At sinabi niya, ang plataforma niya ay sa kanya lamang niya pag-isipan kung nanalo na siya. So, ibig sabihin, ito yung taong walang talagang klaro na seryoso na magiging senador. So, pwede siyang sampahan ngayon ng kaso na magiging nuisance at gagawin lamang niya, bababuyin lamang niya ang proseso ng eleksyon kasi wala ka palang intensyon na tumakbo pagka-senador. Ganon ang mangyari. So, sino pa iba? Si Philip Salvador, nasintensyahan din siya sa salang estafa. Kung nasintensyahan siya, although nakapila siya, the fact of the matter remains na nasintensyahan siya. So, pwede na nila gamitin ngayon ang decision ng mga korte na pwede nilang ideklara ngayon si Philip Salvador na nuisance. So, ang ibig ko sabihin, sa lahat itong binabanggit ko, sa unang tingin pa lang, ay alam na natin na nuisance sila. Balikan ko ulit, si Tolpo, sentensyado ng Supreme Court, 4 na libel cases. Tinanggal lamang ang kulong na parusa kay Erwin Tolpo sapagkat
may linabas kasi noong 2008 na Circular 08-2008. Ano po yun? Yung Circular 08-2008 ay nagsasabi sa lahat ng mga judge, nagsasabi ang Supreme Court na pag makitaan nyo na guilty ang sino man, media man o hindi, ay ang iparusa labang ninyo ay multa, hindi na kulong. So kaya minultahan na lamang ng 4 na 6,000 si Erwin Tulfo at nagbayad siya ng 24,000. At maliban dyan, mayroon pang sentensya na magbayad siya ng danyos o civil liability. So nevertheless, kung yan pala si Tulfo, bakit hindi nila sinampahan ng nuisance case? Okay, Chike Boloy, bakit hindi nyo sinampahan ng kaso na nuisance case? Ang pinag-usapan, hindi yung disqualification na nuisance. Ito si Philip Salvador. Ito si Willie Revillame. Deklarado na jacket lamang dalhin niya sa Senado. Bakit hindi kinasuhan ng nuisance? So, ibig sabihin, ang punto ko rito, Attorney Vincent Arroyo, ay ang katotohanan na kung pagbibigyan natin ang inuutos ng Section 69 na nagsasabi, motu proprio, ay pwedeng tanggalin, hindi tanggapin ng pumilik ang sinumang kandidato na maglagay lamang sa pagkasama ng pangalan, ng halalan, o di kaya pag-insulto sa ating prosesong halalan o sa dignidad ng halalan, ay pwede niyong tanggalin. Pero, ito na ngayon ang tanong. Paano natin magagawa yan, ang motu proprio, kung babalikan natin ang Section 1 ng ating Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no law and no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person be denied the equal protection of the law. So paano natin masunod ang inuutos ng Constitution na dapat ang lahat ng inyong tanggalan ng karapatan ay bigyan niyo muna ng pagkakataon na magpaliwanag. So ngayon, paano ngayon natin maitugma yung motu proprio at sa utos ng Constitution na kailangan bigyan niyo ng panahon ng pagpapaliwanag? At dapat sa paglainog ng proseso, dapat magiging fair ang judge. So dito, paano natin masasabi ngayon fair ang judge kung ang mag-aakusa ay sa motu proprio yung COMELEC mismo at ang magdesisyon, magiging judge ay COMELEC mismo. So ito na ngayon ang sitwasyon. So ano, ibig sabihin, kung talagang kakaso ang Law Department sa akin, maglalabag sila sa tinatawag na due process kasi walang fairness. Sila rin ang magdesisyon, sila rin ang mag-akusa. Kaya kasi sinasabi, kung sa criminal case pa yan, the accused has the right to public and impartial trial. So how can a trial be impartial o patas kung ang umaakusa ay siya rin ang judge? So hindi pwede mangyari. So ano ngayon? So ibig sabihin, kung magiging judge ang COMELEC, bawal. So, sa anong sitwasyon magiging judge ang COMELEC? Magiging judge ang COMELEC sa usapin ng nuisance o hindi ang isang tao o isang kandidato kung ang ebidensya na isusumite ay isang klaseng ebidensya na kailangan mo pa kalkalin, kailangan mo pa maghearing, kailangan mo suriin para malaman mo kung ano ba talaga ang ebidensya, sinasabi ng ebidensya. Okay? So in other words, kung ang bitbit mo sa kasong nuisance ay patunayan mo pa, ibig sabihin, hindi na pwede sakop ng Section 69 ng Omnibus Election Code yun. So dapat na nagdeklara ang Supreme Court na pwede ang Section 69, pwede ang motu proprio. So let us now discover, hagilapin natin kung paano magiging okay ang motu proprio given the fact na bawal ang judge na magiging taga-akusa. Okay? So dito ko nakita ang wisdom ng Section 69. Dapat ang magagamit lamang ng COMELEC ay yaong mga sitwasyon na mayroong ebidensya
na sa mukha pa lamang makikita mo na at hindi mo na kailangan ng trial para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng ebidensya. So in other words, dalawa yan ha. Kung ang ebidensya na bit-bit ng law department ay huhukayin pa niya, magpapatunay pa siya kung ano ba talaga, bakit mo nasabi na ang iyong akusasyon, ang iyong ebidensya ay magdudulot ng pagkakasira ng halalan, ng proseso ng halalan o kasagraduhan ng halalan natin, ay hindi na pwede tanggapin yun. Pero kung ang bit-bit na ebidensya ng law department ay hindi na kailangan ng trial, kailangan niya sabihin, ito, Mr. Comelec, Mr. Commissioner, ito kailangan i-declare to nuisance. So, sa anong mga sitwasyon? Halimbawa po, ganito. May sitwasyon po, dito na uukol kung bakit ginawa ang batas na yan. Kung babasahin mo ang palitan ng debate ng mga gumawa ng batas na Section 69 sa Omnibus Election Code, tinuturo nila yung klarong bastos na tao na magdudulot ng kasamaan sa proseso ng halalan o di kaya kasagraduhan ng halalan. Isang sitwasyon, kagaya ng 2022, may tumakbo sa pagka-presidente. Nang tinanong siya, bakit ka tumakbo ang presidente? Ang sagot, tumatakbo po ako presidente. Yan si Mr. Magtira ha. Sinabi niya, tumatakbo po akong presidente sapagkat Mr. po ako ni Chris Aquino. So in other words, sira ang ulo. So sasama lamang ang electoral process natin kung papayagan mo yung ganong tao na hindi naman niya alam naman ng bayan na iba yung asawa ni Chris Aquino, si James Yap, at bakit mo sasabihin na tatakbo ka dahil ikaw ay asawa ni Chris Aquino? So, yan po ang halimbawa. Next, nagsampa ng isang tao ng kandidatura. Pwede rin ito mangyari. Tapos, may nakuha ang COMELEC na ebidensya na mayroong findings ang Doctor of Psychology o Psychiatrist na ikaw ay mayroon kang lucid interval at sa lahat ng panahon, maliban sa iilan, ikaw ay laging buang. Pwedeng gamitin yan. Sasama na lang ang pangalan ng halalan natin. So, iyan pa ang puntos ko dyan. No? Ano pa ba ang iba? Yung iba naman, kung magsalita sila kung anong gagawin na hindi totoo, hindi pwede mangyari, ibig sabihin nun, you are only trying to get 15 minutes of fame na pag-usapan ka sa buong bansa. Ang pakay mo lamang ay mapag-usapan ka. Iyan naman po ay gagamitin mo lamang ang proseso ng halalan para sa iyong kagustuhan na wala ka naman palang intensyon na tumakbo sa pagkasenador. Okay? So sa kabila, yan ang una ko na argumento sa aking motion for reconsideration. So ang ibig sabihin, ang argumento ko na, plantsahin ko lang. Mali ang interpretasyon ng Law Department ng COMELEC at ng COMELEC mismo kung ano ang ibig sabihin ng motu proprio na kaso na pwede sila magtanggal ng mga kandidato kung sa tingin nila ang pagkandidato nito ay magdudulot ng mockery or pagkasira or disrepute, pagtanggal ng dignidad ng halalan natin. Yun ang aking naibigay ng halimbawa na mga klaro at nangyayari. So ngayon, kung yan ang aking argumento, naniniwala ako na mananaig ako sapagkat walang koneksyon yung pagiging disbarko na magbibigay o magdudulot ng pagkakahiya sa ating halalan. Unang-una, nadisbar ako sapagkat dahil sa aking pakikipaglaban sa mga korupsyon. Medyo nagkamali lang ako, ang pagkakamali ko lang doon ay pinost ko sa Facebook ang plunder complaint na sinampa ko at iyon ang inaywan ng Supreme Court. So in other words, malinis ang hangarin ko, dangan nga lamang na parusahan tayo. In other words, moral ang aking pinaglalaban
para sa bansa. Ang aking pinaglalaban, dagan nga lamang, ganon ang tinitingnan ng Supreme Court. Well, opinion ng Supreme Court yan. In my opinion, that should be done kasi ako jurista. 15 years po ako na naging editor sa People's Journal Tonight. Kaya ang tendency, yung dugo ko ay kumukulo kapag dating sa press freedom ay hindi dapat hinaharangan yan. Kasi sa argumento ng abogado ni Peter Zenger sa isang paglilitis noong araw na hindi pa United States of America ang New York, ay sinabi niya na hindi dapat sintensyahan ng libel si Peter Zenger nang dahil lamang sumulat siya sa kanyang libro na sinabi niya na si Gobernador William Cosby ay isang kurakot. Sabi ng abogado ni Peter Zenger, ang katotohanan ay kailanman hindi mo pwedeng gamitin na isang libelo na parusahan mo ang tao na nagsasabi ng katotohanan. Otherwise, kung parusahan mo yan, mapipilitan mo ngayon ang isang lipunan na kung saan ang mga tao ay magsasabi lamang ng kasinungalingan para lamang sa paghahangad nila na hindi sila mapaparusahan. So, ngayon, ang judge doon ay mga tao, jury. So, sinabi ng abogado ni John Peter Zenger, sabi niya, press freedom is like water. If you will build a dam to suppress water from flowing, then you are in effect making the water rise until it rises to the point that the dam that holds the water will collapse, and then if it collapses, it will flow violently down to the valley and kill all the people in its riotous path. Yun, ganun ang pag-argumento ng abogado ni John Peter Zenger na book writer sa New York when New York was still a province of Great Britain. O ano nangyari? Nagdesisyon ang jury ng New York, acquitted, because diniklara nila na ang truth ay depensa sa kasong libelo. At ang jury, for the first time, sa kauna-unahang pagkakataon, diniklara ng jury na ang batas ay mali. Ibig sabihin, ang jury na mga huwis na mga tao ay may kapangyarihan sa pagdeklara na baliwala ang batas. Okay. Ganon po ang history ng press freedom. Kaya, ano ngayon ang magiging kasalanan ko kung ako ay nadisbar dahil sa aking pagiging jurista na nilagay ko sa Facebook ang aking plunder complaint laban sa congressman namin sa South Cotabato na si Ferdinand Hernandez sa pagnanakaw ng 226 million sa pamamagitan ng pag-overprice ng supply ng pagkain para sa mga bakwit doon sa Marawi na kung saan ginawa nila ang presyo ng isang pakete na 515 pesos and 40 centavos samantala nung binili ko sa tindahan na nag-supply ang ganong mga pagkain din, ako ay binigyan ng resibo na nagkakahalaga lamang ng 270 pesos and 50 centavos ang isang pakete, hindi lang diyan kasama ang tuyo na nagkakahalaga lamang ng 48 pesos sa public market ng City of Tacloban. Na ibig sabihin, 314. So, ibig sabihin, sa kada pakete, 200 pesos ang kanilang na-overprice. At kung ang in-order ng bayan ni Duterte na pinangunuhan ni Duterte noong 2007 dahil may gera sa Marawi ay 1,143,120 packs, piso pa lamang na overprice, milyonaryo ka na. At kung tumaas po, naging 200, edi 200 plus 1,000 at 200 plus million, plunder ang kaso. Yan po, dahil pinablish ko lang sa Facebook, sinabi ng Supreme Court ay disbar ako. So ngayon, ano ngayon ang correction ng pagka-disbar ko doon sa aking kandidatura na nagsampa ako ng pagka-senator sa ating sa ating bayan. Anong correction para tawagin mo akong nuisance?
Nuisance, ibig sabihin na ulitin ko lang, tawagin kang nuisance kung ikaw ay magbibigay o magdudulot lamang ng kahihiyan sa ating sagradong halalan. So ano ngayon? Siyempre, yan ang argumento ko po. Hindi ko naman sinasabi sa kayo pero ini-insist ko. Ako'y barobdob na naniwala na ako'y tama. Next. Nag-argumento rin ako. Sabi ko, nilabag nyo ang aking karapatan sa ilalim ng Equal Protection Clause. Bakit ko nasabi yan? Sinabi ko na kanina na si Kibuloy ay may kasong pag-rape, kasong trafficking, si Erwin Tulfo na sentensya ng libel na 4 na libel, si Philip Salvador na sentensya ng estapa, si Willie Villame, wala namang binagit ko nung gagawin, kundi magtapon na lang jacket sa Senado. O sino pang iba? So ngayon, kung gano'n, bakit ako lang kinasuhan nila? Yan ngayon, ibig sabihin, kung ako lang, dapat lahat kami para walang paglalabag. Okay? Next. Dahil sa ganon, iyan ang pinaka-main na argumento ko. Hindi ko na itatakel yung mga bagay na mga technical. Kagaya ng actually gusto ko siguro bagitin yung isang technical. Nakalagay sa kanilang resolution na number 11046 na iyon ang ginamit sa proseso na ito. At nakalagay sa ilalim sa dulo na ito ay inaprubahan para i-publish August 28, 2024. So, October, sa tingin mo ba, na-publish na ba? Okay, sa ilalim po ng ating Kodigo Sibil, sa Article 2 ng Civil Code na sinasabi na lahat ng batas kasama ang rules or regulations of rules of procedure ay kailangan ilimbag o i-publish. At mula sa araw ng pagka-publish sa mga official gazette o sa ating mga general circulation newspapers, 15 days saka pa lang magiging epektibo, saka pa lang maging batas. Next, kung ang utos ng resolution ay August 28, mapapublish ba kagad yan? Sabihin natin na publish kinabukasan, 29. So kung 29 na publish, magbibilang ka ng 15 days, ibig sabihin sa September 13 matapos ang huling araw ng pagtakbo at maging September 14 palang pwede maging batas yung tinatag na Resolution 11046. Kung general rule. Pero ang nakalagay sa Resolution 11046 ay ganito, i-publish mo. Pag ma-publish ito, immediately maging epektibo. Ano ngayon interpretation ng immediately? Pag sinabi mo immediately, wala kang binanggit kung ilang araw maging epektibo batas. Kung wala kang binanggit ng ilang araw, ibig sabihin, sa matapon ng batas, yung immediately pwede maging 1 month. Yung immediately pwede maging 1 year. In other words, kasalanan ng COMELEC na sa kanilang Resolution 11046 ay hindi nila nilagay kung ilang araw mula pagka-publish maging epektibo ang kanilang resolution, hindi ito pwede sabihin na natupad na ang utos ng batas, Article 2, Civil Code of the Philippines, na nagsasabi na ang lahat ng batas kasama ang rules of procedure ay maging epektibo lamang 15 araw pagkatapos na mapublish o di kaya depende sa araw na binabanggit ng batas na nasasabi. Kung sinasabi immediately, walang sukatan na araw. Yan ang technical na ni-raise ko. So anyway, basically, ang lahat ng sustansyang argumento, binanggit ko na I hope so that by the power of arguments, by the power of God that dictates all the men of conscience to obey the rule of conscience, mananalo ako. Ngayon, sa answer ko memorandum, kung bakit dinesisyonan ng First Division ng COMELEC ay sapagkat na-late daw ng 10 minutes ang pag-email ko. So, imbis na 5 p.m. ang deadline, na-email ko ng 5
10. So hindi nila kinonsidera ang argumento ko sa answer ko memorandum. Pero this time, I have brought all arguments in my answer, in my motion for reconsideration na sinampa ko po kanina. Kaya, kumpiyansa po ako na mananalo ko doon. Ang kalaban ko na lamang doon ay ganito. Ang kalaban ko dyan ay dahil lamang alam ko na mainit ang ulo ni George Erwin Garcia sa akin. Mainit pong ulo ni George Erwin Garcia sa akin sapagkat po ako lamang ang isa sa napakaigsing mga vloggers ang nagtumira sa kanya sa kanyang kabulastugan na ginawa nung nakaraang halalan ng 2022 na kung saan pinayagan niya o hinayaan niya ang Smartmatic na magdidikta kung magkano o ilan makukuhang boto ng mga politiko kagaya kay Bongbong na nakakuha ng 31 million, kay Sara Duterte na nakakuha ng 32 million, kay Ruben Padilla na nagiging number 1 at kung titingnan mo saan ba nang galing ang kanilang boto kundi sa isang makina o computer lamang na may numero na 192.168.0.2. Kaya doon siya nagalit sa akin. So, nabilang ko, mahigit sa 10, halos 20 na vlogs ang ginawa ko para dyan. Ngayon, sigurado naman ako na tama ako sapagkat nagpalabas din sa kanilang website ng tinatawag na transmission logs ang COMELEC, si George Erwin Garcia. At nakalagay sa transmission logs na unang oras, 20 million kagad ang nabilang na kabuuang boto. Posible mangyari po yan sapagkat po napakahina ng internet signal sa Pilipinas. At dahil napakahina, hindi kagad-agad papasok ang mga detalye na pinadala mula po sa kada presinto sa buong Pilipinas. At alam naman natin na mga presinto natin ay nandoon pa sa Tawi-Tawi, ang iba, at doon pa sa Lampas sa Batanes, yung iba. So kung ganoon, ang ibig sabihin po niyan ay imposible mangyari. So ngayon, nakita ko rin sa transmission logs na binigay nila. Nung inusisa ko, 10 o may 5 mga presinto o may 6 na presinto nagpapadala ng resulta ay iisa ang oras, iisa ang minuto, iisa ang segundo. Imposible naman pati segundo magkasabay-sabay pa yung 10 presinto magpadala. Galing pa sa Tawi-Tawi, galing sa Metro Manila, galing sa mga probinsya, sa Pangasinan, sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Mountain Province, Quirino Province, sa Bicol, sa Visayas, sa Cebu, sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Siquijor, sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa Agusan, sa Bukidnon, sa South Cotabato, sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao City. Posible ba mangyari yan? Na 10 presinto sabay-sabay nagpadala up to the last second, pareha ang oras? Hindi pwede mangyari. Ebidensya nila ni George Erwin Garcia yun. Kaya ako po ay marugdob ang aking paniniwala na mayroon ng proof beyond reasonable doubt na talagang dinaya nila yung nakaraang halalan. Ano pang ibang proof ako? Nagpalabas din sila sa kanilang website. In-upload nila ang records ng Smart na telephone company at saka Globe na telephone company. Nakalagay roon, yung record nila sa panahon ng eleksyon. Nakalagay doon, 1:00 pa lamang ng May 9, na dapat 7:00 pa lang matapos ang butuhan, 1:00 pa lamang ng May 9, ang Globe at saka Smart ay nagpadala na ng resulta. Anong ibig sabihin? 1:00, inimbento yung mga boto. So, mula 1:00 hanggang 7:00 ng gabi, nagbuhos ng boto, imbis parang nagbuhos ka ng tubig. Sinalo ng isang computer na may numero na 192.168.0.2. At nung naipon na, sinabay buhos mula naman sa ibang mga presinto na nagpadala sabay-sabay. Kaya, nabuhos parang isang dam na binuksan mo, nabuhos ang tubig. Kaya, ganun ang explanation kung bakit 20 million megit kagad sa unang oras pa lamang. Ngayon, titingnan mo, sa pangalawang oras, na wala ka nang gagawin, palabas ka na lamang resulta, bakit 13 million lamang ang naipadala na resulta sa second hour? So, ibig sabihin, first hour, dapat 13 million to the most ang totoong pinadala na resulta.
At ang 7 million, yun yung nanggagaling sa alauna pa lang binuhos na. So, tapos, may mga raw files pa na in-upload sa COMELEC website, itong si George Erwin Garcia. Pag binuksan mo yung raw files at tinanggalan mo, ni-reconfigure mo, tinanggal mo mga basura, lalabas na iisang makina lamang ang pinanggalingan ng mga boto. Sa isang makina na may IP address na 192.168.0.2. So, yan po. Ngayon, galit na galit siya dyan sa akin. Hiningi po talaga niya. Nalaman ko sa isang abogado dyan sa loob ng COMELEC na nagbanggit sa akin at huwag lang siya magbanggitin pangalan niya na hiningi ni George Erwin Garcia ang ulo ko na maaari para makaganti sa akin, tanggalin ang pangalan ko sa official list of candidates ng pagkasenador. So ngayon, isa ring galit sa akin dyan si Amy Ferolino na commissioner. Bakit po? Criticize ko siya dahil paiyak-iyak na walang luha ang ginawa niya, pati si George Erwin Garcia, nang inakusan sila ni Representative Dan Marcolita na tumanggap ng 1 billion suhol mula sa Miro dahil pinanalo nila ang Miro sa kontrata. At sa pinakahuling pinisenta ni Dan Marcolita, nagpalabas siya ng ebidensya ng account numbers ni George Erwin Garcia. At para mapatunayan na account number ni George Erwin Garcia yon, nagdeposito siya ng $100 sa account number. Nung magdeposito sila sa dalawang account na tig $100, nagbigay ng resibo at ang Cayman Islands Bank nagbigay ng resibo at nakalagay pa sa resibo sa deposit slips pangalan ni George Erwin Mujica Garcia. Nakalagay pang address niya sa penthouse. At nakalagay na tanggap pa. At may account numbers. Ibig sabihin, totoo. Ito naman ay sa kabila ng katotohanan, tumatanggi si Ferolino at saka si Erwin Garcia. Tapos isa sa pumirma na taga First Division, laban sa akin na gusto kong i-disqualify ay si Ivy Ferolino na ang balita ko noon ay talagang girlfriend siya ni Bato de la Rosa. So yan po yan, ladies and gentlemen. At least po nakapagsampa na ako ng motion for reconsideration. Isa rin sa aking pinunto doon sa aking motion for reconsideration ay ganito. Dinisqualify at ginawa nilang nuisance si Mr. Norman Cordero Marquez. Ang katwiran nila ay wala raw ito kakayahan na mangampanya sa buong Pilipinas. So, nagdesisyon ang Supreme Court at binasura yung ganun. At pinagalitan sila ng Supreme Court at sabi ng Supreme Court, hindi niyo pwede gawin na rason na gawin yung isang nuisance ang kandidato ng dahil lamang sa wala siyang pera. Ibig sabihin, hindi nyo pwede gamitin ang pera na dahilan para magkaroon ka ng karapatan sa ilalim ng programa ng gobyerno. So, dapat ibigay ang karapatan sa ilalim ng gobyerno sa pamagitan ng tamang pagbigay, patas ng pagbigay. Kung ang mayaman ay pwedeng tumakbo, so also are the poor people. Tapos, tumakbo ulit si Norman Cordero Marquez noong year 2022. Binasura niyo naman ang kandidatura ni Norman Cordero Marquez for the second time. This time, anong ginawa niyo dahilan? Ginawa niyo dahilan na wala ang partido si Norman Cordero Marquez. Wala siyang political party na nagbaback up sa kanya. Number 2, nakilala lamang siya sa kanyang purok, hindi sa buong bansa. Number 3, sinabi ninyo na hindi nagsumiti ng katibayan o pruweba si Norman Cordero Marquez para patunayan niya na siya ay may genuine intention or bona fide intention para tumakbo pagka-senador. Sinagot sila ni Lazaro Javier, Justice Lazaro Javier. Sabi ni Justice, hindi mo pwede sabihin gamitin ang pagiging independyente ng isang kandidato para basihan mo, para gawin mo siyang nuisance. Dami-daming kandidatong independent. Hindi mo pwedeng ihiwalay mo siya na ang tinatamasa na kaligayahan ng ibang mga kandidato na independent
ay dapat tatabasain din na kaligayahan ni Norman Cordero Marquez. Yan po ang tinatawag na application of Equal Protection Clause, na kung ano ang ini-enjoy ng iba, dapat ma-enjoy din ni Norman Cordero Marquez kasi pare-pareho lamang kayo mga Pilipino. Next, sinabi ni Justice Lazaro Javier na hindi na pwede banggitin ang katotohanan na si Norman Cordero Marquez ay kilala lamang sa kanilang purok at hindi sa ibang bansa. Sapagkat mga kampanya pa nga yan mag-umpisa sa kapalang natin malaman. At kung mga kampanya, at kung ganun gagawin ninyo, sa susundin ko kayo, sabihin ng Supreme Court, ginagawa ninyong laruan ang sagrado na butuhan. Ginagawa niyo yung popularity contest, hindi pwede yan. Next, sabi ng Supreme Court, parang sinampal kaliwat kanan ang mga kumilik, sila ni George R. Garcia. Hindi nyo pwedeng gagawin na sabihin na dahil hindi nakapagbigay ng pruweba si Norman Cordero Marquez ay tanggalin niyo. Hep, mali kayo. Bakit mali? Pinagalitan naman sila ni Justice Lazaro Javier. Kayo ang umako sa kumilik, kayo rin kumilik ang magbibigay ng pruweba na talagang walang intention si Norman Cordero Marquez na tumakbo. So ano nangyari ngayon? Itong 2025 na eleksyon, kasabay ko si Norman Cordero Marquez na nagsampa rin ng kandidatura. Tumakbo siya. Pero this time, hindi siya ginawa. Natakot na ang kumilik kay Norman Cordero Marquez. Ang isa pa, sa katauhan ni Wilson Carretero Amad, tinanggal din siya na nuisance noong 2022 na tumakbo siya pagka vice presidente. Ang katwiran ng Comelec ay wala raw siyang makinarya o mga organisasyon na mag-back up sa kanya sa kanyang pagtatakbo. At wala rin nakakilala sa kanya. Ganon din na rason na sinabi ng Supreme Court sa kaso ni Norman Cordero Marquez ang ginawa ng Supreme Court at pinagalitan naman ng Supreme Court ang Comelec. Walang kinalaman niya sa nuisance. Hindi yan ang ibig sabihin ng nuisance. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na dahil ganon ang sitwasyon nila, wala silang intention tumakbo pagka-senador. Okay? So ganon po ang nangyari dyan. So ngayon, ganon din kay Attorney Angelo de Alban na abogado na, teacher pa, dinisqualify rin nila. Pero sa kaso naman ni Abad ay humingi siya sa Supreme Court at pinayagan ng Supreme Court at ilutusan ng Supreme Court ang Comelec na isama ang pangalan niya sa listahan pero hindi sinunod ng Comelec. At dahil hindi sinunod, pinarusahan ng Supreme Court ng double reprimand ang Comelec, sila ni Garcia, sila ni Pirolino, sila ni Socorro Inting, sila ni Ernest Masida. So, ganun po nangyari. So, ngayon, having said that, sa tingin mo ba, karapat-dapat ba na ilagay pangalan ko? Bayan! Ako po ay marubdob ang aking intention na dapat pagdating ng kampanya, talagang tuduhan kong pangkampanya para ipakita sa inyo kung gaano ko kasinsiro para tumakbo at para manalo sa kampanya sa eleksyon na ito. Yan lamang po ang aking masasabi at magbabasa na lang ako ng mga papaalam dito. Ay, at least siguro naintindihan ninyo kung may tanong kayo, pakisabi na lang. So, Pres Perez, Maya Pabingi, sino pa si Razel Sita, gandang gabi, Idol Senator, J.G. Yarte, Jerica Lonstedt, good morning, Doc. We are with you all the way. Salamat po. Di natutulog ang Diyos. Delia Pirante, magandang gabi, Dr. Engineer Toto Kausing. Ranks lang, we stand with Toto Kausing. Romel Garcia, magandang gabi po, Doc Toto Bunyog. Doy Benser Kausing, magandang gabi, kamag-anak. Si Kabunyog John Kabindin, good evening, Senator Dr. Toto Kausing. Kaya natin at tuloy pa ang laban ng katotohanan. Titina Gallardo, maayong gabi, Engineer. Tapos si Pyra Lucas, good evening. Si Polo Carpio, sana dalhin din ng mga supporter sa abroad ni Kapersi Lapid at Roy Mabasa si Engineer Toto Kausing for Senator. Maraming magdadala yan, sigurado ako. Ami Gibana, hello Dr. Engineer. Estrelito Jose Salva. At tapos Dali Jimenez. Tapos Tata Likop, God bless you always, our brilliant lawyer. Salamat.
for calling me as your brilliant lawyer. Emil Bulabos, my kind of senator. Lex Ulin, magandang gabi, mga kabunyog. Sari Manok, maayong gabi, Engineer Toto. NG Farming TV, Toto for Senator. Vivian Sarimo, Engineer Toto, kung gusto nyo, medyo matagal ang stay sa Hong Kong, Macau, muna po kayo. Baka muna po yon na ticket. Kung Macau lang, mas mura ba ang kuan? Mas mura ang ticket sa Macau. Sige, Macau na lang ako tapos sa Kabag Hong Kong. Ferdinand San Juan, good evening, Attorney Engineer. Tapos Ben Spinida, good evening, Dr. Attorney Senator Toto. Tapos Felix, Eliza Felix Divina, may bayad ba, attorney, pag nag-apply sa COMELEC ng candidacy? Wala namang bayad. Ang problema lang may bayad pag magsampa ka ng kaso. Napakamahal, 10,100 bawat tao. Japi Arante Peñalosa, Ben Spinida, Senator Toto Bonyog, ang nararapat ihatid natin sa Senado. Si Elvira Risa Arizo, Jojo Giestro, Attorney Vincent, nuisance candidate ka naman talaga. O yun, galit sa akin ito si Attorney Vincent Arroyo. Kung sino man ka, I respect your opinion, but your opinion is respectfully said as wrong. Ganun lang kasimple. Elisa Felix Divina, may acceptance fee. Okay, tapos Malo Fabian, Ben Spinida, Bubong abogado ito si Vincent Arroyo. Wala, hindi naman abogado yun. Kunwari lang attorney yan. Si Binben, Alonso Inigo, Virgilio del Rosario, walang bawal sa COMELEC sa political dynasty basta ang malaga kay kumulikta. Chair Garcia, may ilalagay ka lang sa bulsa nila. Benjamin, salute you at Toto Kausing. George Henry Gargarita, Attorney Toto, dapat revise nila itong eligibility ng senator. Si John Ray tumakbo rin at tinanggal din si John Ray Gargarita. Okay, Jerica Lonstedt, dapat ang di pwede tumakbo, brothers, sisters, kumuha anak up to 3rd degree. So Alonso Inigo, sigurado may mga convicted criminals doon. Tapos si Watani Japan, magandang gabi, Engineer Toto. Si Attorney Vincent Arroyo, ay panyero, tanggapin natin ang katotohanan. Sa politika, kailangan natin ang impluensya. Ay, talagang totoo yan, kailangan may impluensya. So, Binben, isama mo na pati batayan sa pagdeklara at hindi lang yung kandidato, nuisance. Okay. So, nagre-reply siya sa iyo, attorney, si Binben. So, baby Angkok, I will vote for you. Imelda Talaugon, Iwatani, mga convicted ay pasok nga kumulikta. Si Adelaida Bartolome, okay, Oni. So, attorney, ang galing ng mga paliwanag nyo. It makes all sense ang mga binabanggit nyo. Salamat naman. Okay, I'm a new subscriber from North Carolina. Aba, pasalamat po si Kiwan, new subscriber pala. Francisco Ocampo Mangulabdan, Apim, huwag po muna ninyong banatan ng personal mga COMELEC. Banatan ko na paano pa ito? At Supreme Court habang nabidbin ang iyong kaso, apila. Sige, wala natin magagawa. Sabi na natin Pero Bert Aris Pakutsaga, at tapos Jimmy Aripagita, sabi ni Bert, the COMELEC should have all candidates debate, all submit as SALN. Dapat, mag-SALN na tayo lahat. Francisco Ocampo Mangulabdan, atake sa kanilang aksyon, huwag atake personal. Okay, ang problema ng action na naging personal din. So, Raul Rubin, morning, Mr. Toto, ang COMELEC, pwede mo sila bilhin like Rubin Padilla. Antonio Vincosiso, mabuhay. Emmanuel Comendador, Vivian Sarimo, yan ang mahirap sa Pilipinas kung wala pera, it's a pera. Okay, Romel Bengson, Naimbag Ngarabi, Dr. Engineer Toto, Kausig, obvious na pinersonal ka ng COMELEC. So, Helen Bagyo, good evening po, Sendoc Engineer Toto Kausing. So, Porsetti, Cochito, M. Pamilyaran, magdudulot ka ng kahiyan because opposite ka ng mga wala huya. Okay, Jasmine Celso, Dr. Toto Kausing, good morning po.
Libra Channel, ha ha ha. Bibi Jane Murio, ha 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 rin, okay? Julia Pa, good morning, Attorney Dr. Engineer Toto Kosing. My Senator Gogo watching from Canada. God bless. Jula O, good evening. Sir Toto, alam natin sa lahat, ito ay pinaglalaban ng katotohanan at korupsyon na kaya ng kagalaban. Okay, salamat Joe. Baby Jane Morio, CK1, Dr. Toto, na brain people don't like opinionated people like you because they know that an opinionated person is intelligent and honest. Salamat naman po. Honest naman talaga ako eh. Jupiter Pluto, good evening po. Net Reyes, why then Comelec let Cardema, who is not youth anymore, was allowed now, found alleged to have pocketed millions. Ang di natin alam, pero alam ko parang tinanggal na si Cardema. Tapos, si Ronnie Paule, baba talaga ang Comelec, bobo talaga ang Comelec chairman. So Romel Bengson, laban lang po, Engineer Toto Kausing. Umaasa po kami mapapasama ang pangalan nyo. Paglaban natin hanggang Supreme Court, hindi ako naniniwala mananalo ako sa Comelec. So Jasmine Celso, your daring characters, these people opposing to your candidacy are being intimidated. That's the reason they're giving you a hard time to your candidacy for senator. We're praying that you overcome all of them. Armando Fermil, ang nuisance ay ang mga bubo gaya ni si Bobo Buinhod. The jacket, si Walpek, si Salvador, Lapid, the Committee de Silencio, Panzer at Bongstap, etc. Ang dami nila, mga talagang nuisance. Love TV Patrol, Virginia, Bunao, Sunny Day, tapos si Julia Podes, Benvin, tapos si Kiwan, kung yang si FLM nga nakakatakbo niya noon, last election at isa ako na sa mga gumastos sa kanyang pagtatakbo while he was in jail. Okay ha. Nakatulungan mo pala siya ng gusto ha. Sunny Day, Bin, good evening sa iyo. Tapos si Amy Bartolome, sana ang mga taga-Comelec hindi patulugin ng mga konsyensya. Tapos Jose Habonete, Attorney Kausing, good PM sa po Comelec, meron last judgment, hindi kayo makakalusot kay San Pedro. O tama, hindi sila makalusot kay San Pedro. Cheryl Andres, Joel Cagbay, tapos Super Mamshi, tapos sino pa? Jasmine Celso, si Francisco Campo Mangulabnan. While you are asking, pleading, and praying, as if praying to the Lord, it is fatally wrong to attack the commissioners personally. Yun. Hindi naman kung pasensya ka na, pero sila yung ginawa nila yun. So hindi mo naman may alisan ka lang pagka-persona, ang personahin nila sa kanilang trabaho. So Cheryl Andes, good evening. It's RUTP 248E 602. Nasali ka na sa nuisance o sinali ko sa nuisance. Jojo Gistro, good evening. Tapos Vicente Granada, maayong gabi. Our Senator Engineer. Tapos Betong, Bunyag all the way. Tapos Benvin, Jason Bongabong. Tapos sino pa? Rolando Tirado, maupay ng gabi, Attorney Doc, Engineer Toto Kosing, watching from Haro, Leyte. Maupay ng gabi man. Jigger Yarte, Omam Reacts, Francisco Magulamdan, American pronunciation pa ang mga Pilipino, hindi British pronunciation ang nuisance American. So sinya ko na yan. Ang sa British, nuisance. Okay. Sa Roland Tirado, tuloy-tuloy Ronel Bengson, Alfonso La Portesa, Emor Nibal. So magandang gabi po sa lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Sundin ko yung payo ni Francisco Campong Lubnan. Huwag muna ako magbagit sa kanila. Okay. Maraming salamat po.